Another day, another day. It's your Kuya Kay. Tara, samahan niyo ako sa aking 24th day bilang OFW dito sa Singapore. Pero dahil nakalipat na tayo, mag-quick room tour lang muna tayo saglit. Ito yung view outside the window ng condo unit na nakuha namin ni Ate Darcy. Ganon kagaling si Ate Darcy. Kasi dito pa lang sa view ng window ay sobrang sulit na yung rentang binabayaran ko. Kaya Ate Darcy and the whole Pascual family, thank you so much for helping me talaga. And beside my window is my desk na mismo. Simple pa lang siya where I can set up my laptop and kung saan ko na rin nilagay yung mga favorite memorabilia ko such as action figures and paintings na gifts sa atin ng friends and family natin from the Philippines. Yung sa likod ng table ko ay yung double deck na. Yup, it's a common shared room and I'm sharing it with Asujen. Hindi Pinoy si Asujen pero super bait at super hospitable niya, so sana someday masakin natin siya sa vlog. Ito naman yung best budol sa atin ni Shopee at Lazada, the bunk bed cover. At kung bubuksan mo yan, dyan kita papaginipan. Hanggang panaginip ka na lang kasi aray ko! All in na yung rent na binabayaran ko. So included na doon yung anti bukas ng aircon. Dinamay ko na rin sa vlog yung cabinet ko kaso naisip ko parang nakakaya yung pagkakapatas. Sa taas na layer ko nilagay yung mga gifts, letters, at saka crochet stuffed toys na binigay sa atin ng mga friends and family natin. For today nga pala may site meeting tayo. So susunduin tayo mismo ni boss dito sa condo. Supposedly 8:45 niya daw ako susunduin. Kaya 8:40 pa lang bumaba na tayo. However, hindi ko alam po saan gate dadaan si boss. Kaya pumunta na lang muna ako sa main pool area para sa gitna mismo. Para kung saan gate man siya, madali ko lang puntahan. Saktong pagdating ko naman ng pool area, nakareceive ako ng text kay boss na malilate daw siya dahil sa traffic. Kaya instead, ang ginawa ko, nanood na lang muna ako ng PBB. Anyways, BBSUV. At nung nakareceive na ako ng text kung nasaan gate si boss, dali-dali na akong pumunta doon para tagpuin siya. At syempre nakakayang pag-intayin siya yung may-ari ng company. Super hands-on ni boss sa mga meetings at saka coordinations. Even though I believe medyo malaki na rin naman yung company. Currently sa office, 20 kaming staff. At super daming project managers na deployed din sa site. Then, marami ring workers na hawak si boss. Kaya mahihiya ka na lang talaga kung di mo gagalingan. Kasi kung yung may-ari nga todo hataw sa pagtrabaho, so syempre dapat ako rin. Yung biyahe, nag-take lang siya ng 40 minutes. So habang nagbabiyahe kami, nakipagkwentuhan naman sa akin si boss. Ito yung project na currently pinahawak sa akin ni boss, yung Tuwas project. And as a steel detailer, ang responsibility ko dito ay to provide the shop drawings, pati coordinate yung mga deadlines sa main contractor namin. Medyo matagal yung naging meeting, nag-take siya almost about an hour. Mamot ulo na rin kasi natambakan tayo ng mga kailangan natin gawin. Pero ganun talaga, alipin tayo ng salapi eh. Sino tayo para magreklamo? After the meeting, pupunta na kami niya ni boss sa office para gawin at pag-usapan yung mga nangyari sa meeting. Then, around 7:30, na-realize ko ako na lang pala yung tao sa office. Kaya nagbalak na rin yan ako umuwi. Pero laking gulat ko kasi saktong paglabas ko ng office sa lubong sa akin ng golden hour. Napatulala pa ako saglit at na-realize ko na ito na yung buhay ko dito sa Singapore. Kaya naman at laging kakayanin para sa mga sumuporta at tumulong sa atin. Yun lang. Salamat.